Sama po tayong manalangin, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon at sa banal na Espiritu. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat po sa araw na ito, sa kalakasang aming tinaglay ng Panginoon at tataglayin pa habang kami po ay nandito sa inyong bahay-sambahan. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa mga parating pa na aming mga kapatiran, inyo nga po silang ingatan at makarating po ng ligtas dito po sa inyong bahay-sambahan. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala ng kalakasan, yan material man, yan sa lahat pa ng mga ginawa mo at gagawin pa, Lord, sa oras na ito. Maraming salamat. Inyo nga po kami pakalinisin at saliksipin ang aming puso at isipan, ang aming buong katauhan, Panginoon, sa lahat po ng mga gawang hindi naging karapat-dapat sa iyong paningin at sa mga aming nasambit na hindi po naging karapat-dapat din po sa inyong pandinig. Amin pong itong inihingi ng tawad sa inyong Panginoon. May time na hindi po namin napipigilan ang mga salitang hindi ka nais-nais sa aming mga kapwa. Lord, nakaka-offend kami. Lord, patawad po, patawad. Nawa ay hindi man namin kapaagad o mawala sa amin. Lord, alam namin sa tulong mo. Unti-unti mababawasan namin po yung mga salitang hindi naging karapat-dapat po sa iyong Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng kapatawaran ginawad mo na sa bawat isa. Amin pong idinudulog ang gawain ito, ang inyong pong pangunguna, ang aming pong maranasan sa mga nakatindig na sa pulpitong ito, at tatayo pa, Panginoon, ang presensya mo, ang kaunahan mo po, ang patuloy nilang maranasan pa. Maraming pong salamat, O Diyos, sa lahat pa ng mga mangyayari sa gabing ito. Lord, alam namin, bago pa kami pumunta rito, Lord, may ginagawa ka na. Alam mo yung nasa sa aming puso at isipan, kung ano mo po yung nilalaman nito, at ang ibubuka pa ng aming bibig, ngayon man o mamaya pa. Lord, alam mo na ito, Panginoon. Kaya, laging pasasalamat, Panginoon, ang aming idinudulog sa iyo. Lord, sa iyong magdadala ng inyong salita sa gabi nito, maging pagpapala po ito sa lahat ng mga makakarinig, Panginoon. Ang inyong banal na Espiritu, ang yumakap po sa inyong mensahero, Panginoon, bumaba ang inyong banal na Espiritu magmula dito sa pulpito hanggang sa kongregasyon, Panginoon. Maranasan namin ang pagbuhos nito, ang pag-agos ng iyong banal na Espiritu upang maging karapat-dapat po ang bawat isa at upang manamnam namin, Panginoon, ang ibabahagi po ng inyong mensahero. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, kasama po ng kanyang buong pamilya. Pakabasbasan niyo po ito, Panginoon, ang gawain ito. Ito po ang aming ang pagbabasbas mo sa lahat ng mga gagawin pa namin, maging sa aming pagpapanalangin, Panginoon. Tunay nga po, dadaloy ang inyong biyaya, Panginoon. May mga hindi man magandang karamdaman, may mga hindi man magandang ang mga katawan, Panginoon, ang mga pakiramdam, pero Lord, sa inyong mga salita, ang dagling paggaling ay naranasan na. Kaya naman manampalataya kami sa inyo, Panginoon, na may gagawin ka at ginawa na, at gagawin pa magmula pa lang sa umpisa, sa kalagitnaan at hanggang sa katapusan ng gawain ito, Panginoon. Purihin ka sa gabing ito, ang po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa nag-iisang pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus.
Amen and Amen. Tunay nga po ang Diyos, ang siyang maluwalhati na itaas sa gabi po na ito. Sabi po sa aklat ng Acts 23, siguro po isa to sa mga verses na pinanghawakan niyo bilang isang Kristiyano. Sabi po dito, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Pinapahiga niya ako sa lutiang pastulan, dinadala niya ako sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya ako sa tamang landas. Alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na ako'y dumaan sa madilim na lambak, hindi ako matatakot sa anumang panganib sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pang-alo at tungkod ang siyang umaalin sa akin. Inihahanda mo ang hapag para sa akin sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran mo ang langis ng aking ulo at umaapaw ang aking kopa. Tunay na kabutihan at pag-ibig ang sasama sa akin habang ako'y nabubuhay. At ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Itong verse po na to ay kapag talagang mineditate mo, di ba? At naranasan mo yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, dito pa lang naranasan mo na yung kapahingahan mula sa Kanya. Di ba? So, sa gabi po na to, yan, sa mga puso na handa gusto maranasan ng presensya ng Panginoon. Sabi nga, in His presence there is freedom. Sa presensya ng Panginoon, ang kapahingahan ay mararanasan. Pwede bang itaas natin yung dalawang kamay natin? Yan. At hayaan mo sa gabi na to, panambalikin ng Diyos ang lakas na nawala sa iyo. Lakas man yan physically, lakas man yan emotionally, o lakas man yan dadatingin spiritually. Dalangin namin, Panginoon, makatagpo namin ang tunay na kapahingahan mula sa inyo, Panginoon. Pagkat naniniwala kami, Panginoon Diyos, nananahan ka sa aming pong pagsamba. Purify our hearts, Lord God, and Holy Spirit, kinikilala namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa gabi na ito. Aawitan ka namin, sasambahin ka namin, pasasalamatan ka namin, at patuloy kami mamamangha sa ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Let us sing. Times of refreshing,
banal na presensya, kapangyarihan mo, Panginoon, ay patuloy na sumaamin. At naniniwala kami, Panginoon, na wala kang katulad, walang makahihigit sa inyo, Panginoon, walang makapapantay, at hindi namin kayang mahanap, Panginoon, yung kagalakan na pwede mong ibigay sa amin, O Diyos, dito sa mundong ito. There is none like you, God. There is none like you. And there is none like you. And no one else can touch my heart like you do. So I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Samba natin gamitin, O Diyos, wala kang katulad. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. See, I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And there is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. In Exodus chapter 15, verse 11, sinasabi po dito, sino ang katulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sino ang katulad mo? Maluwalhati sa kabanalan, kamangha-mangha sa kaluwalhatian, gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad, O Diyos, kay kamangha-mangha, kay makapangyarihan, banal, at Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Lord, namamangha kami, Panginoong Diyos, sa pagiging dakilang Diyos na tapat mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami pinagtatagumpay mo, Panginoong Diyos. Salamat sa mga pagkakataon, tinuturuan mo kami, Panginoon, sa kung paano magpasailalim sa kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon kami tinuturuan mo sa mga bagay na kung saan ito'y makapagbibigay kaluguran sa inyo, Diyos. And this time, Lord God, kasabay ng aming pag-awit sa inyo, Panginoon, tunay ang sinisigaw na ito, Panginoon, ng aming puso, na ikaw ang Diyos na walang katulad, na ikaw
ay walang makahihigit para sa amin, Panginoon. Ikaw pa rin ang aming Ama. Palaging nandyan para sa amin, Panginoon, ng mga sitwasyon ng aming buhay. Dahil doon, Panginoon, patuloy kaming sasamba sa iyo, magbibigay pagpuri sa iyong dakilang pangalan. Pwede ba, kapatid, sa gabi na ito patuloy kang magpasalamat? Ibukas mo ang iyong mga labi upang magbigay pagpuri sa Kanya.
ng Diyos na buhay. Amen po? Yan, tama rin po yung binahagi po sa atin na salita ng ating pong Panginoon sa awit 23. Yan, meron lang po siyang 6 na verses. Yan. Balik, yung pag-aaralan po natin ngayong gabi po na ito ay hango din po sa awit 23. Titignan po natin yung brief bahagi, yung verse 5 hanggang verse 6. Yan, pinamagatan po itong umaapaw na biyaya. Yan, gusto po ba natin yun? Amen. Di po ba? Biyaya na yun umaapaw pa, di ba? Kasi baga hindi ko gusto yung mga gano'n na pagpapala na nagpumula sa ating Panginoon. Dahil pag-aaralan po natin yan yung verse 5 hanggang verse 6 na sabi nga ay ano po yung sinasabi, paghahanda ko ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6, kabutihan, pag-ibig mo sa akin ay di magpakulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Purihin ko yung Panginoon sa kanya po mga banal na salita. Tayo po sumandali manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita po na ito na aming po pagbubulay-bulayan ngayong gabi po na ito. Nawa po Panginoon na patuloy na yung mga pagpapala niyo po na ito ay patuloy na umapaw po Panginoon sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay. At ikaw po ay siyang patuloy na palagi po namin kasabitan po Panginoon, lagi ang iyong presensya ay patuloy na aming pong nakakaniig po Panginoon. Sa mga oras po na ito, dalangin po namin, kasamahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu habang inaaral po namin ang iyong banal na salita. Salamat po Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta na po kayo mga kapatid? Mas mabuti kaysa dati. Yan, Eric Maliwan. Yan ang sinasabi ni Pastor Eric Maliwan. Yan. Alam niyo po ba na minsan sabi nga ay sa sobrang dami po ng atin po mga iniisip. Diba? Sila po may mga iniisip ng problema. Yan. Amen. Di po ba? Kahit pa paano ay sabi nga ay dahil nasa presensya tayo ng Panginoon, dahil kilala natin yung Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Yan, di ba? Sabi nga ay, ano man yung mga ating po mga iniisip po na yan, ano man po yung ating mga problema, mga pinagdadaanan, mga responsibilities sa ating puntahanan, sa ating pong mga pinagtatrabahuhan. Yan, kung minsan nakakaranas tayo ng pressure, di ba? Na talagang andoon na palaging nararanasan po natin. So balik sabi nga ay wag po natin kalimutan na yung katotohanan na ito na sinasabi nga po dito sa aklat po ng awit, kabanatang 23, talatang 5 hanggang 6. Yan si Lord, sabi nga ay ibang klase po ito kapag po ito ay nagbigay sa bawat isa po sa atin. Amen po? Sobra-sobra. May sabi nga po natin, sobra-sobra. Sobra-sobra. Yan, kapag nagbigay si Lord, sobra-sobra, sapat para po sa atin, sa lahat ng ating po mga pangangailangan. Amen po? Sabi nga ay, at yung mga sobra-sobrang pagpapala po na ito, na dumadaloy po sa atin, is na ibabahagi din po natin sa ating pong kapwa. Amen po ba rin? Na yung masasabi nga na talagang overflowing na yung biyaya ni Lord ay hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating mga kapatid, hindi sa ating pong kapwa ay talagang naibabahagi po natin ito. Amen po ba rin? Naibabahagi po natin yung mga biyayang pagpapala na nakakamit po natin sa Lord. Yan. Po ba? Dapat lang, sabi nga na gamitin tayo na daluyan ng mga pagpapala na nagmumula sa ating pong Panginoon. Yan, gabi po na ito, yung pag-uusapan po natin nga yung huling bahagi, yung verse 5 hanggang verse 6 ng awit 23. Yan, at pamilya na po tayo nito sa awit po na ito, sa talata po na ito, sa verse po na ito, o sa awit 23. Yan, sabi nga ay, habang inaaral po natin ito, habang inaaral natin ito, ito yung po mga salita, ay ang ganda po, di po ba, una, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang, yan, pinahihiblay ako
Hindi ako sa luti ang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Napakaganda po, di po ba? Hanggang doon sa bandang huli, sa verse 5, at sabi nga ay, pinaghahanda mo ako ng salo-salo at nakikita pa nitong mga kalaban ko. At talagang, ang ganda po ng ginawa nito, yung picture po ng awit 23 po na ito na ginawa po, na sinulat po ni Haring David. Yan. Pag-usapan po natin kung ano po yung sinasabi po dito sa talata po na ito at kaya po ito ay pinamagatan nga po nating umaapaw na biyaya. Yan. Ano po yung una? Pakibasa nga po. Yan. Po ba? Sabi nga ay sa verse 5, di ba, pinaghahanda mo ko ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Yan. Kaya nga po, sabi nga, ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng mga pagpapala o nagkakaroon sa kahit nga po na po tayo sa gitna ng ating pong labanan o ng ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. Di ba? Hindi po tayo pinagkukulang ng ating pong Panginoon. Amen po? Kaya sabi nga ay, pinaghahanda po tayo ng salo-salo ng ating pong Panginoon. Kaya di ba? Imagine po natin yun na sa kabila po ng paguluhan, sa kabila po ng mga problema na ating pong naranasan, sa kabila po ng mga presyo na ating pong naranasan, o sabihin natin na imagine po natin na tayo po ay naandun sa talagang labanan, di po ba? Nasa battlefield po tayo, napapaligiran po tayo ng ating pong mga kaaway. Yan, sabi nga ay magiging yung mga stress, di po ba? Ating pong naranasan, yung takot, yan. Pero sa gitna po ng gulo o sa gitna po ng ating pong mga pinagdadaanan na to, yung ating pong Panginoon ay naghahain pa ng salo-salo para po sa atin. Diba? Nasabi natin, kakaiba yung ginagawa ng ating pong Panginoon, lalo na sa mga tao o sa mga anak niya na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Hindi siya nagbibigay, sabi nga ay, hindi siya basta-basta nagbibigay ng ating pong mga sandata o hindi rin siya nagsasabi sa atin na, sige, anak, labanan mo na yan o lumaban ka na dyan. Yan, o sugudin mo na yung mga kaaway mo na yan. Di ba? Hindi, ang ginawa po niya, di ba? Hinahanginan niya tayo ng ating pong nakakain, pinapaupo ka muna sa isang lamesa, yan, at pinakakain po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, ganyan po kadakila o kabait yung ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, gusto niya na ma-remind tayo na siya sabihin niya na, anak, kahit nasa gitna ng gulo, I'm still your provider. Amen po? Sa kabila po ng mga ating nga po mga pinagdadaanan, ang Diyos pa rin po ang patuloy na nag-provide ng ating pong lahat ng ating pong mga kailangan. Sometimes, sabi nga ay, kapag tayo po ay nananalangin, Lord, alisin mo sa akin yung mga problema na ito. Alisin mo sa akin yung mga nagpapabigat sa aking kalooban o yung mga stress na aking pong naranasan. Pero minsan, sabi nga, ang sagot po dyan ng ating pong Panginoon, ano po? Sabi nga, hindi niya muna aalisin yan sa atin. Pero papakitaan po tayo, ipaparanas po sa atin yung mga biyaya ng ating pong Panginoon sa gitna ng ating pong laban. Amen po? Sa gitna ng ating pong mga pinagdadaanan po na yan, ay hindi po tayo pababayaan. Hindi kanya pagkukulangin, hahainan ka, at pakakainin sa kanyang hapag. Amen po? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Yan. Pangalawa, pakibasa na po ulit. God anoints and empowers. Yan. Amen. Diba ang Diyos ang nag-anoint o nag-buhos ng kanyang pong langis, o nagpapadama ng banal na Espiritu at siya rin yung bibigay ng kapangyarihan o nagpapalakas po sa bawat isa po sa atin. Ano po sabi niya po sa karugtong po ng verse 5, sa aking ulo, langis ay binubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Yan. Sabi nga ay, inaanoy po tayo. Sa Old Testament daw po, ang pag-aanoy daw po ng oil o ng langis ay parang doon sa mga taong pinili.
sino po ito? Yung mga tao pinili po na ito, sila po yung mga hari, sila po yung mga pari, at sila po yung mga, sabi nga, yung mga magdirigma na mga pagkakatiwalaan. At yung pagbubuhos po ng langis po na ito sa ulo ng mga piling tao po na ito daw po ay simbolo ng God's approval. Diba na pinapahintulutan niya na yung tao na to ay talagang kaya-kayang gawin yung lahat ng dapat niyang gawin. Diba? Yung lalo na yung mga hari o yung mga patay, diba? Na talagang maging yung mga mandirigma nga po ay talagang binubusan ng langis. Yan. At ito daw po isang pabor na nagmumula sa ating pong Panginoon kapag tayo po ay nabi nga ay pinili o inanoint pinagpala ng ating pong Panginoon. Hindi po ba? At binigyan niya po tayo ng empowerment. Siya po ay nagbibigay sa atin na ito. At sabi nga ay kapag pinagkaloob po ito sa atin ng ating pong Panginoon, yan sabi nga tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po si David, he was declaring, God, sabi niya, kahit pagod ako, kahit may laban, alam kong pinili mo ako at hindi mo ako iiwan. Di ba? Sabi nga ay talagang, yun ay dinideclare niya na sa kabila nga po ng lahat ng mga pinagdaanan, sabi nga ay andun po na kahit na nakaramdam siya ng pagod, nakaramdam siya ng panghihina, yan, patuloy siyang pinapalakas ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, sabi nga ay, alam niyo po ba kung ano yung feeling mo ngayon? O alam niyo po ba na yung sa kabila ng mga dinaranas po natin, mga pinagdadaanan po natin, ay nasabi po natin ng Lord, hindi naman ako deserving, di ba? Na lalong-lalo na nga po kapag para bagang hirap na hirap ka o pagod na pagod ka sa iyong ginagawang paglilingkod. Pero sabi nga ay, naiisip po natin yun na hindi naman tayo deserving sa ating pong ginagawa. Pero sabi nga, meron pong good news na dapat po nating malaman. Yan. Hindi po kailangan maging perfect para po tayo ay mapili. O para tayo po ay piliin ng ating pong Panginoong Diyos. O para po tayo ay anoint ng ating pong Diyos. God anoints you not because you are strong, but because He is strong in you. Amen po? Sabi nga na siya po, kaya hindi po tayo na dahil tayo po ay malakas, kundi siya po ay mas malakas kaysa po sa atin. Kaya nga po, napakaganda po niyan, yung sinasabi po dyan, yung kaya po tayo, hindi tayo dapat maging perfect para po tayo ay mapili o piliin ng ating po, o tayo ay buhusan ng langis ng ating pong Panginoon. Yan. At yung pangatlo po, ano po sinasabi? God gives more than enough. Yan. God gives more than enough. Nagbibigay po yung Diyos ng higit pa sa ating mga inaasahan. Amen po? Sabi nga po sa verse 5, my cup overflows. Yan. Sabi nga ay, ang ating saro, pagpapalay, lubos-lubos. Di po ba? Napakaganda po. Sino po dito yung gusto mapuno yung kanyang pong cup o yung kanyang pong puso? Yan. Po ba? Gusto po ba natin yun na mapuno po yung ating pong puso? Yan. Pero po, sabi nga, ito daw po yung promise ni Lord. Hindi lang niya pupunuin, kundi pag-aapawin niya pa po ito. Umaapaw, kundi umaapaw pa. Amen po? Sabi nga, dumadaloy, bumubuhos, yung mga pagpapala po na ito, o yung puso po natin, ay talagang pupunuin po ng Lord, kundi hindi lang pinupuno o pupunuin, kundi umaapaw pa ito, nag-overflow pa. Sabi nga ay, kapag po yung buhay po natin ay sinurrender po natin sa ating pong Panginoon, yan, yung kanyang pong mga pagpapala ay talagang mananatili po sa bawat isa po sa atin. Sabi nga, hindi lang, sa umpisa natin kanina, hindi lang para sa iyo, kundi gagamitin ka ng Lord para yung mga pagpapala po na yan ay maibahagi mo sa iyong kapwa. Lalo tigit sa iyong pamilya. Amen po? Umaabot, sabi nga ay hindi lang po doon sa inyong sambahayan, kundi
umaabot po yan, yung mapagpapalanan po na yan, ay dapat umabot po yan doon sa inyong kapaligiran o sa inyong paligid. Yan. Maging sa ating po mga pamilya, yan, sa ating po mga kaibigan, kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat yung mga pagpapala po na yan ay nakakaabot po doon sa inyong po mga katrabaho. At kung ikaw ay estudyante, nag-aaral, yan, dapat umaabot po yan doon sa inyong po mga eskwelahan. At kung ikaw ay nasa ministry, yan, dapat yung mga pagpapala po na yan ay umaabot po yan sa iyong ministry na pinapamahalaan. Sabi nga, hindi lang naman po yung pera ang masasabi po natin na blessing, di ba? Dapat yung mga pinag-aralan po natin, yung bunga ng Holy Spirit, di ba? Dapat yung pagpapala nyo po na yan, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, at meron kang wisdom, at saka yung kalakasan ng inyong physical na pangatawan ay talagang makikita yan. O kung ikaw ay malakas ang iyong pangatawan, di po ba? Kung pwede mo masabi sa iyo ng isang kakilala mo, bakit ikaw parang hindi ka tumatanda, di ba? Ganyan talaga kasi pag ikaw ay nasa Panginoon, di ba? At talagang masasabi po natin na tayo ay parang hindi tumatanda. Kaya kanina nga po, nagpunta ako sa Chuhit ko na namatay. Ay na-check ko yung asawa lang yun natin at saka yung isang anak. At saka ako lang. Dahil maaga ako lang punta. Eh sabi niya, doon mo pala ito. Parang lalo kang bumabata. Hindi kaya ikaw ng mga kapatid mo. Sabi niya, sabi nga rin. Talaga nga ako ganyan, pagka kasi ikaw nasa Panginoon ka ako. Yan, kaya ako parang ang tingin yung ako ganyan. Pero 64 na rin ka ako. Yung Joey ko parang namatay na yun is 67. Yan, yung bunso nila nanay ko yun, yung kapatid ni nanay ko. Ngayon, napag-usapan nga namin na tinumusta ko, nagpunta na rin yung ibang kapatid ni nanay ko. Kasi dadalawa na lang yung buhay na natitira. Yung may-ari ng bilog na bato. At saka isa, nasa Balanga lang daw pala. Yan. Pero sabi nila, may mga sakit na rin, kaya hindi pa rin daw makakapunta. Yan po yung Panginoon. At sabi nga, kami ko nga ay nasa Panginoon ako, kaya parang hindi lang nila nakikita na sa mukha o sa pindig talagang parang bata pa. Yun sabi ko sa edad is 64 years old na rin ako. Kaya nga, napakalaking pagpapala po nun na masabihan ka ng gano'n. Pinapahagi ko sa kanila kung ano yung, kung sino yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. Yan. Sabi nga ay, yun nga po yung peace, joy, wisdom, and strength, yan, lahat ng yan, kayang ipaakot po o bigay po sa atin sa buhay po natin ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi nga, kung napipigdaw po natin o naranasan natin na tayo po ay empty o tayo ay medyo kapos o medyo sabihin na natin mahina, sabi nga ay ito daw po yung pagkakataon o ito po yung oras na tayo po ay manumbalik sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Damahin po natin yung mga pagpapala po na yan ng ating pong Panginoon. Damahin po natin yung mga umaapaw na pagpapala po na yan ng ating pong Panginoon. At kapag po tayo ay nanumbalik sa ating pong Panginoon o sa ating pong mga ginagawa kapag babasa ng kanya pong mga salita o sa ating pong mga devotion, yan sabi nga ay tayo po ay muling pupunuin ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Yan, pang-apat, ano po sinasabi? Ay basa po. Amen. Diba? Ang kabutihan at yung pag-ibig o yung pagmamahal ng Diyos ay hindi po tayo iiwan. Hindi ka iiwan. Diba? Ano sabi po doon sa verse 6? Sabi nga, kabutihan, pag-ibig ko sa akin, hindi magkukulang. Siya nakakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan.
Sabi nga sa English daw po, sinasabi po doon, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Yan, keyword po doon, yung sabing surely. Yan, hindi niya po sinabing maybe o hindi niya sinabing minsan lang. Hindi, surely, sigurado. Yan, hindi po natin, sabi nga, hindi po natin kinakailangan habulin ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. Kundi, sabi nga, siya mismo ang sumusunod po sa bawat isa po sa atin. Sa mga ups and down po natin, ang ating po mga buhay, may dalawang kasama ka palagi. Yan, meron po tayong palagi kasama po dyan. Yung goodness, yung kabutihan ng Panginoon at yung pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Yan, tandaan po natin yan. Ano mo po yung mga nangyayari sa ating po mga buhay, yan. Sabi nga ay lagi po natin kasama yung ating po Panginoon Diyos. Amen po? Yan, sabi nga, kahit daw po tayo mawalan ng pera, mawalan po tayo ng trabaho, kung mawalan man tayo ng mga kaibigan, yan, yung mga tao na mamalapit po, mga malalapit po sa atin, yan, ang goodness at ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po ito po pwedeng mawala, lalo-lalo na sa mga kanya po mga anak na patuloy naglilingkod, patuloy na nagtitiwala sa kanya pong kapangyarihan. Amen po? Yan, at yung panglima po. Yan, may basa ka po ulit. Yan, we are welcome in God's presence forever. Yan, malagod daw po tayong tinatanggap sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi lamang po ngayon, hindi lamang po bukas, kundi magpakailanman. Yan. Sabi nga, ito daw po yung pinaka-powerful na part. Hindi lang po ito about doon sa blessings na nakukuha po natin sa mundo. It's about living with God forever. Yan. Hindi mo kailangan magpa-impress sa ating pong Panginoong Diyos para ma-invite ka sa kanya pong presensya. Sabi nga ay gawa na po yung room o yung lugar na para po sa atin. Yan, sa puso niya, sa bahay niya, sabi nga ay lahat po tayo na nagtitiwala sa ating pong Panginoon, meron po tayong space po doon sa langit. Di po ba? Sabi nga doon sa ating pong eternity. At kaya kinakailangan lang po talaga nandun po na para po makamtan po natin yung mga biyaya at pagpapala po na yan ng ating pong Panginoon. Umaapaw na biyaya ng ating pong Panginoon ay patuloy na tayo po ay magtiwala po sa Kanya. Kaya para po sa ating pong application, sabi nga, hinahayaan ko ba si Lord na punuin yung ating pong mga puso o yung cup po natin sa araw-araw. Yan. Kung masyado po tayo nakapokus doon sa ating pong mga kaaway, kung masyado tayong nakapokus doon sa ating pong mga stress na nararanasan at yung doon po sa mga problema. Di ba? Sabi nga ay umaako po yung biyaya ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, kung hindi, sabi nga ay maybe it's time to rest. Sit in His table again and let Him feed you. O sabi nga, maranasan po natin na muli na tayo po ay lukuban ng Holy Spirit ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga, kung tayo po ay nabibigatan sa buhay, kung tayo po ay masyadong problemado na, yan. Mag-rest lang po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po? At maranasan po natin yung kaginawaan at yung mga pagpapala na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Salamat po sa Panginoon, sa po tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa yung piging na ihinanda mo sa bawat isa po sa amin, kahit na po sa gitna ng aming po mga nararanasan, sa mga laban ng aming po mga buhay. Salamat po Panginoon at ikaw po sa patuloy na nagpo-provide po Panginoon ng lahat ng aming po mga pangangailangan. Salamat sa anointing na ibinubuhos nyo sa bawat isa po sa amin, sa favor, sa strength na nanggagaling sa iyo po Panginoon. Salamat at ikaw po sa patuloy na nagbibigay po dito sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin na patuloy kaming punuin
yung aming po mga puso, ng mga nagugumapaw ng mga biyaya at sa mga kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat at hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Pinili mo na kami po ay manatili po, Panginoon, sa iyong presensya at patuloy na maranasan po namin ito sa aming po mga buhay, sa aming po araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Ang po namin ang patuloy na pagsama niyo po habang kami po ay sama-sama nananalangin po, Panginoon, sa gabi po na ito. Salamat po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating pananalangin. Sabi po, ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para makaihayag ni Jesucristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makapag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen? Diba? Sa aklat ng Isaias, magbasa po natin sa Kabanata 65, verse 24, sabi po doon, ang dalangin nila kahit hindi patapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Ayan. Tunay nga po na napakabuti at makapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil di pa man po natin na ipapahayag yung ating inulog na panalangin, andun na po yung katupunan ng Diyos para po sa ating panalangin. Kaya sa oras na ito, makuha po tayo ng ating kapartner para po sa ating tutulog ng panalangin, maging sa ating personal na panalangin. Sige po, makuha po tayo ng ating kapartner. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ang Diyos, kasama-sama po namin magtulog sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na hindi pa man po namin nagbubuka ang aming mamibig para po sa aming mga panalangin. Andiyan na po, Panginoon, yung katugunan mo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagtugon sa katagumpayan na aming mga itinulog na panalangin sa iyo. Patuloy na dinudulog din po namin, O Diyos, ang aming mga pagbibigay, mga pagpapala. Patuloy nga po, Diyos, na ito ay magamit po sa iglesia ito para po sa kalalagupan ng ipaharian dito sa lupa. Maraming salamat po. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magpangwakas na po sa akin kung pananalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng aming pong naranasan ngayong gabi po na ito. Salamat sa inyong mga banal na presensya na patuloy po pinaparanas sa aming po mga ginagawang pagpupuri, pagsamba po, Panginoon. Salamat at ito po sa patuloy na lumulukog po, Panginoon, sa aming pagkalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa inyong masalita na aming po narinig po, Panginoon, pinag-aralan po tulay-tulayan. Nawa po, Panginoon, sa ikaw po sa patuloy na magbigay po sa amin palagi ng kasabihan po, Panginoon, sa inyong masalita at magsilbing kalakasan po ito ng aming pong espiritu ng buhay at patuloy na maibahagi din po namin sa aming pong kapwa. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy pong pinaparala sa bawat isa po sa amin. Nawa, gamitin niyo kami instrumento po, Panginoon, ng mga pagpapala po na ito, nakapon po ito sa aming pong pamilya, sa aming pong mga kinabimbilangan, sa aming pong mga paligiran po, Panginoon, ay makaabot po yung mga biyaya po na ito na pinaparalasin po sa bawat isa po sa amin. Salamat. Again din po yung mga dinulog po namin ng mga prayer requests po, Panginoon. Personal naman ito. Kaya amin po mga prayer items. Salamat po, Panginoon, sa katundunan na patuloy po namin
maranasan po, Panginoon. At sa gabi na ito po, Panginoon, patuloy, Lord, na ilalapit din po natin sa inyo yung pag-alis po bukas ni Jeffrey, Panginoon, papunta po ng Saudi Arabia. Salamat sa kanyang pong buhay na patuloy na nakakasama din po namin siya sa mga panahon na siya po ay nakabakasyon po, Panginoon. Salamat at patuloy, Lord, na ingatan niyo po yung mga kapatid po namin na ito, ang kanyang pong pagbabalik sa kanyang pong trabaho sa lugar po ng Saudi at patuloy ng iyong pagsama, pag-iingat ay patuloy niya po itong maranasan. Maging lugar na kanyang pong pupuntahan, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ihandaan niyo po ito, Panginoon. Salamat, maging sa buhay ng buwan Latin, Panginoon, yung mga makul, Panginoon, na aalis din po. Magbabalik po rin ng Australia sa darating pong Friday. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na sila po ay nakasama po namin, Panginoon, sa ating pananambahan tuwing araw po ng linggo. Salamat sa kanilang pong presensya po, Panginoon, na patuloy na nadamo po namin po, Panginoon, yung kanilang pong katapatan po, Panginoon, yung kanilang pong pagmamahal po, Panginoon, sa bawat member ng Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang kindi po namin yung kanilang pong traveling mercy po, Panginoon, kasi sila po ay makarating sa lugar po ng Australia. Salamat po, Panginoon, at may sa amin din po pagdalo po, Panginoon, sa araw po ng Sabado, sa lugar po ng Magalang, Pampanga. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ihandaan niyo po yung lugar na pupuntahan. Higit sa lahat po, Panginoon, magandang panahon ay patuloy po namin itong maranasan. Ako siyang patuloy na sumama sa amin, patuloy sa amin po pagbibiyahe at patuloy maging sasakyan namin pong gagamitin. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po, Panginoon, ay ginamit po ng ligtas sa lugar po na ito. Lord, dalangin po namin na sa amin po pasamantalang pag-iwalay ay paunin po namin po, Panginoon, ang iyong pagsama, pag-iingat po, Panginoon, hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas at datangin po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galang sa kanilang pong mga puso. Salamat po, Panginoon, may sa akin po ang pagsasalusaluan na patuloy na pangalinis niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito na aming po mga physical na pangatawan. Balikan po ito na maraming beses po, Panginoon, sa mga taong nagsipaghanda po nito. Salamat po, Panginoon. Naway tagayin ng bawat isa, mga biyaya at pumapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.